Napansin ko, karamihan ng traders focus sila sa entry, pero hindi nila naintindihan ang market structure. Hindi nila alam kung external ba yung tinitingnan nila o internal lang. Kaya kahit tama ang entry, talo pa rin. Lalo na sa prop firm challenges, isang mali lang, reset na agad. Sa totoo lang, hindi entry ang problema ng maraming traders. Minsan, pagbabasa na ng market structure. My name is Eman, and nakapasa na ako ng maraming prop firms gamit ang sarili kong system, at ito rin ang tinuturo ko sa mga students ko ngayon. Ang system na ginagamit ko ay based sa SMC, pero mas simple at mas structured para mas madaling pumasa sa prop firm. Kung gusto mo matutunan yung buong sistema ko, pwede mo makita sa Facebook page ko, i-PM mo lang ako ng SMC para may discount ka. Kasama dito yung institutional delivery model. It's all about SMC, lahat ng information, lahat ng terminologies, nilagay ko dyan. Kasama na dito yung risk management blueprint mo para makapasa ka ng prop firm, London execution checklist, trading journal template para may data ka ng lahat ng trades mo. So hindi lang entry ang tinuturo ko dito, buong sistema from structure hanggang risk management. So, paano? Let's proceed. Sa SMC, ang base ng lahat ay market structure. External structure ang ginagamit ko para malaman ang direction ng market, and external din ang nagbibigay sa akin ng bias. Kapag malinaw na yung external, saka ko tinitignan ang internal, dito ako naghahanap ng entry. Internal ang nagbibigay sa akin ng entry. So, kung uptrend tayo, ganito gumagalaw ang market structure. Okay, create siya ng high, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Okay? Sa downtrend naman, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay? So sa pagtingin ng market, sa pagtingin ng direction ng market, una mong titignan ang weekly, daily, and 4-hour para sa directional bias, which is yan yung higher time frame mo. Sa 15, 30 minutes, and 1 hour mo, yan naman yung middle time frame mo. Diyan matitignan kung nasan yung setup mo. Diyan din makikita yung internal structure. And sa 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, diyan makikita ang mga entry mo. So sa bullish order flow kasi, ganito siya gumalaw. So gagawa siya ng high, low, and pag na-break na itong recent high, tatawagin na yung higher high. Okay? And pag na-break na siya, ang tawag sa kanya ay break of structure. And itong lowest point na to, na nagkaroon ng impulsive move para ma-break ang recent high mo, tinatawag na yung external low. Okay? At kapag ka nagkaroon na ng pullback, tinatawag na itong external high. Okay? And then, once nag-push na ulit yung market from here and na-break yung external high mo, tatawagin na tong break of structure. And magpo-pullback na siya after nyan dahil magkakaroon ng exhaustion, meaning napapagod na yung mga buyers. So, babagsak ulit siya dito, around here. And then, ito na ngayon yung external low mo. And ito na ngayon yung external high mo. And then, once ma-reach niya ang price na to, kapag napunta na siya sa price na gusto niya, and natap na yung mga orders dito sa demand zone or fair value gap, magkakaroon na ulit ng push para makontinue yung bullish order flow. Okay? Pag na-break na ulit yan, ito na ay break of structure, and ito na yung external low mo. Pag napagod na yung mga buyers, babalik ulit siya dito, somewhere here
sa FVG or demand zone. And then, ito na yung external high mo. We're looking at 4-hour chart. And sabi natin, nasa higher time frame yan. Nagtitrade tayo ng SMC sa middle time frame. Ano bang itsura niyan? Okay, dito na papasok ang internal high and internal lows. Okay? So, sa loob ng bullish structure, ganito yung itsura niya. High, higher low, higher 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 high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, high, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So, ganyan siya, no? And then, ito yung break of structure. Okay? So, ganito siya sa 15, 30 minutes and or 1 hour chart. Ganyan siya. Okay? So, ang internal structure mo is this. Meaning, sa isang leg, uptrend to. Sa pullback naman, downtrend siya. So, dyan nabubuo yung internal structure. So, high, low, na-break yung recent high, nagkaroon ng break of structure, and so on. No? So, tawag dito is internal break of structure, internal break of structure. Okay? So, ito yung tinatawag nating internal low and internal high. So, pag na-break na yung internal high, magkakaroon na ng break of structure. Ano yung internal low mo, dito na. Internal high mo, dito na. Okay? And pag na-break ulit tong high na to, magkakaroon ng break of structure. So, itong next high mo, ito na yung, guess what? Internal high. And yung low na to, na nag-push ng price para ma-break tong structure na to, itong recent high is yan yung external low mo. And so on. I mean, internal low. So, sabi natin, dito sa part na to is mapapagod yung price na mag-push pataas. So, kailangan niya ng pullback. Okay? Kapag ito, yung recent low is na-break ng another low, ang tawag dyan ay change of character. Okay? Pero dahil nga internal structure siya, tawagin na natin siyang internal change of character. Okay? So, nag-create siya ng high dito and internal low dito. So, pag nag-pullback siya and na-break itong recent low ulit, yan na yung magkakaroon siya ng break of structure. And then, ito na yung magiging internal high mo. Okay? And so on. Okay? So, ganun natin titignan yung market. So, sa scenario na to, GBP USD, burahin muna natin siya, no? Yung mga drawings na yan. And i-analyze natin kung ano ba dito yung external and internal. Sabi natin, punta muna tayo sa higher time frame para ma-analyze natin yung nangyayari sa market. So dito, is may kita natin na merong break of structure dito, ang higher time frame. Okay? And now, ito na yung pwedeng ito
external low. And ito naman yung external high. Okay? And inside it, no, pag pumunta na tayo sa pababa ng middle time frame, ito na ang makikita natin, which is yung pullback. So inside this external structure is nasa middle time frame niyan yung internal structures. So meaning sa loob nito ng uptrend na to and downtrend na to, yan yung mga internal structures natin. So dahil na-break na tong recent low na to, which is yung recent structure na to, na-break na siya ng push na to, yan na ang ating internal change of character. And ito na yung ating internal high. Okay? Na-push siya and then pumunta dito yung price and ito na ngayon yung internal low. Okay? So now, itong internal low na to, na-break ulit ng push na to. Okay? Na-break siya ng push na to. So, ito na ngayon yung internal high natin. And ito ay magiging internal break of structure. And ito namang baba na to, ito naman yung magiging internal low. Okay? And so on. So, pag na-break ulit tong internal low na to, magiging na siyang internal break of structure. And yung recent high na nakapagpa-push at nakapagpa-break ng price dito sa recent low natin, yan ay external high. And once mag-pullback siya, tulad nito, yan na ngayon yung magiging internal low. And so on. So guess what? Kapag itong price na to, itong push na to, next week ay nabasag, ito na ay magiging break of structure. Kapag ganito yung nangyari. Up, 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 ganyan. So break of structure na siya. And then, yung internal high mo ay dito na. Okay? And then, once mag-pullback ulit sa loob, ito na yung internal low. And ito naman ay internal break of structure. Okay? So, ganun mo matrace yung price. And kapag meron ka ng internal high and internal low, yan na ngayon yung trading range mo. So, tulad nito, ito yung recent internal high mo, ito yung recent internal low mo. Yung internal high na yan at internal low na yan, mayroon pa yung internal. So, kaya ko sinabi din na pwede ko itong ituring na external and external low dahil pwede pa ako pumasok at mag-zoom in sa loob niyan para i-identify yung mga internal high and internal lows ko. So, sabi natin, middle time frame, dito natin tinitingnan yung structure kung saan ang possible trading setup natin, no? Since na-identify natin external high and external low, and ito yung break of structure natin to the downward. So, we're expecting the price na i-continue yung downward movement. So, ito yung high natin. Okay? So, i-trace natin, no? Ito yung break of structure. Meron ditong low. Internal low. Internal break of structure. And then, nag-create siya dito ng internal high. And na-break ulit yan.
internal break of structure. Ito na ngayon yung internal low mo. No? Now, sundan natin. Meron ditong mini internal low. Pero, di ko na siya makonsider kasi masyado na siyang stiff. Tingnan natin kung ano yung mga susunod, no? So, pag na-break itong internal low na to, pwede natin makonsider na change of character na. Ngayon, hindi pa. Hindi pa niya na-break. And titignan natin kung mabibreak tong internal high natin. Okay. Check natin. So, na-break yung internal high natin, no? Candle close above. So, yung recent low na yan is ito na yung internal low natin. So, pag na-break to, yan na yung hinihintay natin na ma-break para makapag-sell tayo. So, ito, I think news siguro to, kaya ganito. Pero, tignan natin kung magkakaroon ng candle close below. Okay, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. And candle close below na ba yan? Hindi pa ulit. Okay. So, ito na yung candle close below natin. So, meaning, itong recent low na to ay ito na ang ating internal change of character. Okay? So, after that, hintayin natin na mag-pullback siya around here before pushing to the downward. So, hanapin natin kung meron bang FVG. I think this is the FVG. Itong space na to. So, I can consider it as FVG. Yan yung hintayin nating balikan. And then, check natin kung babalikan. Parang hindi na yata babalikan. Check natin. So, nagkaroon na ng uptrend ulit dito. Meaning, aangat pa siya. So, yan. Na-touch na. So, na-touch na yung FVG natin. So, punta na tayo sa ating entry sa lower time frame para maghanap ng entry. So, dito is, ito yung recent low. Internal low. Okay? Na pag nabasag yan, pwede na tayong mag-entry natin. No? Bakit yan yung internal low natin? Kasi meron pang break of structure dito. Which is, yan internal ulit yan. Okay? So, pag na-break to, possible entry tayo. So, check natin kung ma-break siya ngayon. So, yan, now, na-break na siya. And yan ang ating entry point. Okay? Stop loss above this FVG or above this structure. Pwede rin naman. And TP natin is possible dito sa baba. Tingnan nyo kung gaano ka-powerful yan sa pagbabasa lang ng market structure. So, tingnan natin. Sa 1 hour na natin tingnan para mabilis. So, play. So, yun. Kita niya dito sa part na to, binalikan pa niya, no? Bakit niya babalikan yan? Since ito yung recent low, nagkaroon ng change of character dito, no? Change of character and may naiwang supply zone.
So ano nga ba yung supply zone and demand zone? In-explain ko na yun sa mga ibang video, panoorin nyo na lang. Sa pamamagitan lang ng external and internal structure, hindi ka na maliligaw. As long as alam mo kung bearish ba yung market or bullish yung market, susundan mo lang ng external and internal high. So kung meron ka ditong 500 USD na risk, and nanalo ka ng 9.07, no? So, calculate natin, ha? 4,535. So, may profit ka na 4,535. And, ang maganda niyan, in just one trade lang. So, kung gusto mo maging consistent sa trading, huwag kang mag-focus sa entry. Mag-focus ka sa structure. Intindihin mo yung external, intindihin mo yung internal, kasi dito nagkakatalo ang profitable trader at losing trader. Kung gusto mong matutunan yung buong system ko, i-visit mo lang yung Facebook page ko. PM mo lang SMC para sa discount. Kasama na yung institutional delivery model, risk management blueprint, London execution checklist, and also trading journal template. Trade safe and always follow structure. Peace.